Na-try nyo na ba mag-bake ng ganito kalambot at kasarap na pandesal? Yung pandesal na milky yung lasa, siksik at hindi puro hangin. Dahil gusto ko ng pandesal, tara mag-bake tayo. In a bowl, maglalagay lang tayo ng 100 ml of warm water. Lukewarm lang, hindi yung sobrang init. Maglalagay tayo ng 1 tablespoon of sugar and 1 tablespoon of yeast. Mix lang natin yan, then rest for 2 to 3 minutes hanggang maging foamy. In a mixing bowl, maglalagay tayo ng 3 cups of flour, half cup of white sugar, 3 tablespoon ng powdered milk, and half teaspoon of salt. Mix to combine. After 3 minutes, activated na itong yeast natin. Maglagay na rin tayo ng 1 medium size egg and 15 grams of softened butter. Gagamit ako nitong mixer. Kung wala, pwede nyong i-knead manually. Kapag shiny na yung dough natin, pwede nyo na yan i-transfer sa bowl na pinahiran ng mantika or butter para hindi didikit yung dough. Pahiran din natin ng mantika yung ibabaw ng dough para hindi siya magdadry. Cover and rest for 1 hour hanggang sa mag-double yung size ng dough. After 1 hour, ito na nga yung dough natin, nag-double na yung size niya. Dahil sticky pa itong dough natin, magdas lang tayo dyan ng flour. Then, i-start na natin yan i-knead hanggang sa ma-absorb niya yung flour na inilagay natin. Malalaman nyo kapag okay na yung dough, hindi na siya sticky sa kamay. Kapag dumidikit pa sa kamay nyo yung dough, pwede kayo maglagay ng konting oil. Then, continue kneading lang hanggang sa maging smooth na like this. Pwede nyo nang i-divide yung dough, depende sa size na gusto nyo. Since maliit nga lang yung oven na ginagamit ko, isahang salang lang yung gusto kong gawin dito sa dough, kaya i-divide ko lang siya sa 12 pieces. After nyo ma-divide, pwede nyong i-rest pa yung dough kung marami kayong time. So ako hindi ko na siya maihintay, kaya i-bake ko na to agad. After natin paikutin itong dough, i-coat naman natin yan sa breadcrumbs. Ganito nga kalalaki yung size, kaya i-bake ko to for 25 to 30 minutes. Sobrang tahimik kasi ganitong oras ako nagbe-bake. Magigising talaga yung mga tulog sa amoy nitong pandesal kasi napakabango. Malaki nga yung size nitong pandesal, kaya 30 minutes ko siyang ibinake. Kung maliliit naman yung size ng pandesal na i-bake nyo, bawasan nyo na lang yung baking time kasi mabilis lang yan maluluto. Kalalabas nga lang nito sa oven, kaya mainit pa. Ganito yung naging size nga niya after ma-bake. Siksik talaga itong pandesal natin kasi mabigat. Kahit nga hindi ko na inirest bago i-bake, malambot talaga siya guys. Ang bango talaga ng amoy ng pandesal, lalo na kapag bagong bake. Pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya sa loob. Siksik siya guys. Ayan o, umuusok-usok pa. Kahit nga madaling araw na dito, titikman ko pa rin to. Malambot, saka masarap kahit na walang palaman. Rest day nga ang person, kaya pagkagising, ininit ko agad itong pandesal. Kahit nga kagabi ko pa to binake, malambot pa rin talaga siya. Ininit ko nga lang itong pandesal, pero itong amoy ng bahay, amoy bakery. Kapag may gusto ka talagang kainin, pagtsatsagaan mo talaga na lutuin. Kasi wala namang mabibilihan. Hindi tulad yan sa atin, kahit hindi ka lumabas ng bahay, makakabili ka kasi yung nagtitinda na mismo yung lalapit sa'yo. May isang bata na naman na feeling nasa Pinas. Ito yung pinaka-favorite ko na palaman talaga sa pandesal. Sa iba, weird, pero para sa akin, super the best. Hot pandesal with liver spread. Samahan mo pa ng mainit na kape. Literal na kada higop, mapapatulala ka. That's all for today. Thank you for watching.